Okay, balik tayo dito ngayon. Unboxing tayo, unboxing. Unboxing. Meron dumating sa mail. Galing. May dumating sa mail. Lazada. Buksan natin ito. Yeah. Uy, parang ang liit. Teka, ba't tatlo lang? Dapat apat to. Mukhang nadaya tayo . Okay. So, meron tayong ano to? AR500 plates. Pero bakit tatlo lang? Apat yung in-order ko. Nadaya tayo. Okay, AR500 plates. Kasi kapag pumuputok tayo ng high power ng 556, nagpagawa ako ng armored and steel plate, yung parang 3/8 inch steel plate. Pero eventually binubutas din ng 556 . Lalo na kapag green tip, nabubutas talaga siya. So, umorder tayo ng ito, AR500 daw to. AR500 plates. Hook pa kasi. Ayan ang daya. 4. 1, 2, 3, 4. 8 yung hooks. Pero 3 lang yung plates. Nawawala yung isang plate. Badaya . AR500 rated daw to sa 556 and 308. Guangzhou, Guangdong, China. Naku, China pala to. AR500 steel shooting target. Okay na rin. China. Pero nawawala yung isang plate kasi 4 yung in-order ko. Bakit 3 lang ang dumating? Hindi pa ako makapunta ng dami ng plastic. Hindi ako makapunta pa ng range kasi hindi pa ako makatsyempo. Baka kahapon kasi medyo may jet lag pa ako. Nakatulog sa eroplano kasi
Ayan. Ayan o, ang dami kong hooks. Pero yung plate na pinadala nila, kulang. Oh, ito yung mas maliit. Ito yung 4-inch. Ito yung 4-inch. Ito yung 6-inch. Kulang ng isa. Ayan. Anyways. Yung yung 556 kasi kahit pag yung ano yung sasabi ko, pag yung kahit yung plates na hindi tinatabla ng 9mm, pag 556 yung mga mabibilis na bala, butas eh, butas siya, eventually nabubutas. Nagpagawa ako dati ng ito hindi siya tinatabla ng 9mm, kahit 556 or 762, hindi to tinatablan eh, ganyan, umuuka lang siya. Pero pag tinira mo ng tinira, eventually bubutas. Ayan, may pass-through tayo. Isa, dalawa. Pass-through tayo ng dalawa. Tsaka, ang pangit, di ba? Nagiging jagged edge. Medyo delikado na sa daliri. So, dati, pinahiram ako ni JV, si Josevic. Yung isa kong addict din sa rifle na kaibigan. Meron siyang mga AR-500 galing sa US. Dinala niya dito. So nung nandito siya, binaril namin ng binaril. Talagang hindi tinatablan. Eh, ang hirap magpadala from US eh. Dahil ang mahal ng freight. So, nagtingin ako ng Lazada, meron daw AR-500. Kiniklaim nila AR-500. Dapat ma-prove natin na AR-500 to. Kaya lang, order ako ng 4, 3 lang ang binigay. Paano kaya to? Habol pa kaya natin yun? Pakita ko sa inyo yung ay. Ito kasi difference ng 556. Pag di ba? Ito 9mm lang. Pag nakita niyo yung 556, maliit yung diameter niya. 5.56mm ang diameter. Pero ang haba. Di ba? Isipin mo kung gaano kadaming powder to compare dito sa 9mm. Tsaka ang tulis. Alam ko, sa 16-inch barrel, siguro nagti-3,000 feet per second to eh. Ito siguro sa 9-inch yung mga PCC na katulad nito. Yung Scorpion natin. Open chamber. Empty. I-open na lang natin yung chamber para pwede natin kalikutin. Ito, sa 9-inch. Sabihin na natin ng velocity nito nasa 1,400, 1,500. Hindi talaga bubutas ng kahit yung mga hardened steel lang na ganito. Hindi talaga bubutasin ng 9mm. Pero kapag yung mga ganito nakalaki, minuputok mo, butas eh. Eh, pag babarilin mo yung papel, parang walang thrill eh, di ba? Tapos, yung mga yung 556 natin,
Ang haba eh. Open chamber. Empty. Okay. Yung 556 natin. Ang haba. Tingnan mo to. So kung 16 inch to, 16 inches yung barrel nito. Yung ganito kaliit na, ano ba to? M193. So 55 grain. 55 grain tong, teka baba natin itong bigat. 55 grain to. Sabihin na natin almost 3,000. 3,000 feet per second. So, sa sobrang tulin niya, nabubutas. Nabubutas to. Eh, pag bumabaril ka kasi ng 5.56, pag papel lang, yung walang sampal sa bakal, parang hindi masarap eh. Pag may bakal, masarap siyang barilin. Ito yung 5.56 natin. Practice tayo ng mga sa Armscore Marikina. Meron siyang range na meron siyang bay na 75 meters. 75 meters yung 4 inch plate. Kung ganito kaliit na plate sa 75 meters, medyo challenging din siya kapag red dot. Pero kapag mga 1/6, ito kasi 1/6. 1 to 6 pala. 1 to 6. Ang tawag dito, variable optic. Pwede siyang times 1, times 2. Pwede siyang, yan, parang ganyan, parang red dot. Kiniklaim nila parang red dot pag naka 1 power. Hanggang pag 6 power, 6 times ng magnification. Ayan, medyo malayo na yung tingin nito. So, pag maganda ang pagkaka-zero ng optics mo, kahit nasabihin mong 4 inch lang to at 75 meters, madali lang tamaan yan. Pero kapag mga ganito, yung red dot, ito red dot lang. Sa 75 meters, yung 4 inch medyo challenging na yan. Kahit nasabihin mong pistol caliber carbine pa yung gamit mo. Meron pa tayong isa. Teka, tatabi ko to. Huwag tayo maglagay ng live ammo kapag baka magkaroon tayo ng hindi inaasahang aksidente. Tabi natin to dito. Ano tayo ito? Isa sa mga favorite ko to. Ito, dati gusto ko tong, ay, meron pa oh. Dati gusto ko tong Scorpion. Kasi unang lumabas tong Scorpion nung nauso yung PCC sa Pilipinas. Unang lumabas yung Scorpion, natatandaan ko nung binili ko to. 'Di ba? Ang taas pa ng presyo, tapos eventually bumaba na siya. Tapos nagkaroon ng mga katulad nito. Strybog. Empty. Ano natin? Ayan, open chamber. Nagkaroon ng ganito. Ang advantage nito is ang gaan. Compared mo dito. Although, magaan din naman. Kasi polymer sila. Ito, parang yung upper and lower nito is polymer. Ito ang upper nito is aluminum. Ano ba to? Aluminum. Parang bakal, basta bakal lang. Bakal lang upper nito. Yung lower lang polymer. Pero ang ganda ng handling. Ang ganda, 'di ba? Napaka natural niya i-point. Tapos pinalitan ko kasi yung una, ang butt stock nito ang haba, parang pang malalaking Europeans eh. Ano kasi to?
Made in Slovakia. Ito, CZ. Ano ba CZ? Czech Republic, di ba? So, mga Europeans. Ito, Czech Republic. Malalaking tao sila compared sa mga Pilipino. So, ang haba ng buttstock nito. So, pinalitan ko siya ng BNT style na buttstock. So, ganda. Ganda na ng handling niya ngayon. Di ba? Pero nung unang lumabas to, problemado ang mga magazines nito. Yung straight magazine nito nung una eh. So, lagi siyang nababasag, lagi siyang may failure. Pero nung lumabas na yung mga gantong mags, okay na. Naging favorite ko na to. 100% na reliability niya. Kahit yung mga pamangkin ko, may mga pamangkin akong mga ano na, malalaki na. Tama kaagad nila to eh. Ito, basta PCC, madali itama compared to pistol kasi yung point of contact mo, ilan? 4, cheek weld, shoulder, strong hand, support hand. O, di ba? So, ang dali niyang i-control compared sa pistol na dalawang kamay mo lang. Ito may shoulder, may cheek weld. Di ba? So, mas okay ito. Ito yung ating Stribog. Ito yung ating Scorpion. Tapos meron akong binili na pangkalaban. Pangkalaban. Teka, timber chip. Empty. Ito. Kalashnikov USA. 9mm din siya. 9mm. Ito medyo mas mabigat-bigat to ng konti kasi ano to eh. Stamp sheet metal upper and lower. So bakal to. Bakal to pareho. Although yung magazine well nito, ng mga Amerikano, parang reverse engineer na kasi ng mga Amerikano to from the Vityaz. Meron akong kaibigan, meron siya yung original na Saiga 9. Parehong-pareho nito pero gawa ng Russia mismo. Ayos to. Nung lumabas to, 100% reliable din to. Pinanglaro ko na to sa ano, steel match ng PCC. Saka yung Scorpion, ginamit ko na rin to doon. So okay to. So gagamitin natin to para dito sa ating bagong dating na AR500 steel target. Pero nadaya ako ng Lazada eh, kulang ng isa. Teka lang, check ko nga yung ano. Sige, buting-ting episode, tapos na tayo sa mga PCC and sa rifle. Unboxing ng AR500 targets. Kaya lang nadaya tayo ng isa ni Lazada. Next time. Testingin natin after ng... Basta, testingin natin kapag nakapag-range ako.